Hello! Welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa bago kong i-upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagsuspendi ng Korte Suprema sa isang judge. Sinuspinde ng Korte Suprema ang isang hukom para sa hindi nararapat na pagkaantala sa pagbibigay ng desisyon sa kasong kriminal. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang hukom ang maaaring pumili na pahabain, sa kanyang sarili, ang panahon para sa pagpapasya ng mga kaso na lampas sa panahon na pinahintulutan ng batas. Kaya pinasyahan ng Korte Suprema en bank sa isang desisyon ng per curiam na nag-utos na suspendehin si Judge Oscar Noel, Jr., Presiding Judge, Branch 35, Regional Trial Court, RTC, General Santos City, South Cotabato para sa gross neglect of duty sa tungkulin sa kanyang kapasidad bilang Assisting Judge, Justice on Wheels, Alabel, Sarangani Province. Noong 2020, hiniling ng Office of the Court Administrator si Judge Noel na magkomento sa isang administratibong reklamo na nag-aakusa ng pagkaantala sa isang kasong kriminal na nakabinbin sa sala ng hukom mula noong 2010. Ayon kay Judge Noel, isa pang hukom ang namumuno ng isinampa ang kaso, ang Criminal Case No. 264207 na nagsasakdal kay Jimmy De La Torre ng panggagahasa, noong ika-30 ng Oktubre taong 2007. Si Judge Noel, sa kanyang bahagi, ay kinuha ang kaso noong ika-11 ng Pebrero taong 2010. Nabigyang katwiran din niya, sa kanyang komento, na siya ay namumuno sa tatlong magkakaibang Korte Branch 35, RTC General Santos City, Justice on Wheels Polomolok, South Cotabato, at Jao Sarangani Province. Ang Criminal Case No. 264207 ay dinidinig sa Maasim, Sarangani Province, kung saan minsan lang sa isang buwan bumibiyahe ang Jao bus papunta at pabalik ng General Santos City. Nangangatwiran si Judge Noel na dahil sa dami ng mga kaso at limitasyon sa oras, hindi madalas dinggin ang kaso. Bilang karagdagan, ang pag-reset ng mga pagdinig ay tumatagal din ng 2 hanggang 3 buwan. Sa pagpapadala ng kasong administratibo sa Judicial Integrity Board, inirekomenda ng JIB na si Judge Noel ay mahatulan ng guilty ng gross neglect of duty in the performance or non-performance of official functions, na may multang 250,000 Philippine pesos bilang parusa. Pinagtibay ng Korte ang mga natuklasan at rekomendasyon ng JIB, ngunit binago ang parusa sa pagsususpendi sa loob ng 2 taon. Binanggit ng Korte ang Seksyon 15, Artikulo 8 ng Konstitusyon, na nagpataw sa mga nakabababang hukuman ng tungkulin na magdesisyon o magresolba ng mga kaso o usapin sa loob ng 3 buwan. Dagdag pa, ang Rule 3.05, Canon 3 ng Code of Judicial Conduct ay nag-uutos sa mga hukom na itapon kaagad ang negosyo ng hukuman at magdesisyon ng mga kaso sa loob ng mga kinakailangang panahon. Ito ay inulit sa Seksyon 5, Canon 6 ng Bagong Kodigo ng Panghukuman na Pag-uugali para sa Hudikatura ng Pilipinas, na nag-aatas sa mga hukom na gampanan ang lahat ng mga tungkuling panghukuman, kabilang ang paghahatid ng mga nakalaan na desisyon, ng mahusay, patas, at ng may makatwirang kabilisan. Binigyang diin pa ng Korte na kung ang mga hukom ay hindi nagtataglay ng kahusayan at dedikasyon sa agarang disposisyon ng mga kaso, ang pagkaantala ay hindi maiiwasan, sa pagtatangi ng mga litigants. Sa makatuwid, ang mga hukom ay dapat magkaroon ng mataas na pakiramdam ng tungkulin at pananagutan sa pagtupad ng kanilang obligasyon na ibigay ang hustisya kaagad. Kaya, sa ilalim ng Rule 140 ng Rules of Court, bilang karagdagang amyendahan ng Administrative Memorandum No. 210809, SCI, ang pagkakasala ng undue delay in rendering a decision o order ay itinuturing na gross neglect of tungkulin sa performance o non-performance of official functions sa ilalim ng Section 14(d) o simple neglect of duty in ang pagganap o hindi pagganap ng mga opisyal na tungkulin sa ilalim ng Section 15(d), depende sa kabigatan ng ginawang gawa. Ang matinding neglect of duty sa tungkulin o labis na kapabayaan ay tumutukoy sa kapabayaan na nailalarawan sa kakulangan ng kahit kaunting pangangalaga, o sa pamamagitan ng pagkilos o pag-alis sa pagkilos sa isang sitwasyon kung saan may tungkulin na kumilos, hindi sinasadya ngunit sinasadya at sinasadya, na may sinasadyang pagwawalang bahala sa kahihinatnan,
hanggat maaaring maapektuhan ang ibang tao. Sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga pampublikong opisyal, ang matinding kapabayaan ay nangyayari kapag ang paglabag sa tungkulin ay lantad at kapansin-pansin. Sa kabaligtaran, ang simpleng neglect of duty sa tungkulin ay nangangahulugan ng kabiguan ng isang empleyado o opisyal na bigyan ng wastong pansin ang isang gawaing inaasahan sa kanila, na nagpapahiwatig ng pagwawalang bahala sa isang tungkulin na bunga ng kawalang ingat o kawalang interes. Sa kaso ni Judge Noel, hinatulan siya ng korte na nagkasala ng gross neglect of duty dahil sa hindi pagresolba sa criminal case number 264207 sa loob ng reglementary period. Napansin ng korte kung paano pinahintulutan ng hukom na mahuli ang kaso ng higit sa 10 taon mula noong kinuha niya ang kaso noong 2010. Gaya ng binanggit sa sariling kronolohiya ng mga pangyayari ni Judge Noel, nagsimula ang testimonya ng mga testigo para sa depensa noong ika-1 ng Disyembre taong 2014. Gayunpaman, 6 na taon pagkatapos, nang ang autoridad ni Judge Noel na duminig sa mobile court ay binawi ng korte noong ika-19 ng Agosto taong 2020, hindi pa rin tapos ang cross-examination ng prosecutor sa saksi ng depensa, itinuro ng korte. Sinabi rin ng korte kay Hukom Noel na dapat ay makatuwirang ginamit niya ang kanyang pagpapasya upang payagan ang mga pagpapaliban at pagpapatuloy ng mga paglilitis. Sa mismong kalikasan nito, ang discretionary control na ipinagkaloob sa trial judge sa mga paglilitis sa harap niya ay nagpapahiwatig ng kawalan ng anumang mahirap at mabilis na tuntunin kung saan ito dapat gamitin at alinsunod sa kung saan ito ay maaaring suriin. Gayunpaman, ang paghuhusga na ito na ipinagkaloob sa mga hukuman ay hindi isang kusa, arbitraryo, pabago-bago, at walang kontrol na pagpapasya. Ito ay isang mahusay na hudisyal na pagpapasya na dapat palaging gamitin ng may pagsasaalang-alang sa mga karapatan ng mga partido at mga hinihingi ng katarungan at katarungan. Binalaan din ng korte ang mga hukom na may mga kaso na dinidinig sa ilalim ng programang JAO. Dahil sa pangunahing layunin ng JAO na pabilisin ang pagresolba ng mga kaso upang matugunan ang patuloy na pagpuna sa backlog ng mga kaso, ang mga hukom na nangunguna sa pagsisikap na ito ay inaasahang magpakita ng sigla at sigla sa paghahagis ng mga kaso. Sa panig ni Judge Noel, gayunpaman, ang kanyang matamlay na saloobin tungkol sa criminal case number 264207 ay nabigo upang matupad ang inaasahan na ito. Sa wakas, tungkol sa pagbibigay katwiran ni Judge Noel sa napakaraming pasanin sa trabaho, idiniin ng korte na ang paghingi ng isang hukom ng mabigat na trabaho, kawalan ng sapat na oras, mahinang kalusugan, at pisikal na imposibilidad ay hindi makapagpapaumanhin sa kanya, dahil ang isang kahilingan ay madaling ginawa sa korte na pahabain ang oras para lutasin ang mga kaso. Bagamat ang kamalayan ng korte sa mabigat na caseload ng mga trial court ay madalas na nagudyok dito na payagan ang mga makatwirang pagpapalawig ng oras para sa paglilitis ng mga hukom na magpasya sa kanilang mga kaso, ang mga hukom ay pinapaalalahanan na kung walang utos ng extension na ipinagkaloob ng korte, isang kabiguan na magpasya ng isang solong ang kaso sa loob ng kinakailangang panahon ay wastong bumubuo ng matinding kawalan ng kakayahan na nararapat sa administratibong parusa. Ipinapakita ng mga record na nabigo si Hukom Noel na humiling ng pagpapalawig ng oras sa loob ng pagpapasya sa kaso sa kabila ng kanyang umano'y mabigat na trabaho. Kaya, natagpuan ng korte si Hukom Noel na walang pakialam sa kanyang mga tungkulin at walang propesyonal na kakayahan sa pamamahala ng korte. Sa pagtukoy ng parusang ipapataw kay Hukom Noel, pinahahalagahan ng korte bilang nagpapalubha ng mga pangyayari ang mga nakaraang natuklasan ng pananagutan ng administratibo para sa gross ignorance of the law sa tatlong pagkakataon, isa, sa AM. RTJ 12-2311, kung saan siya ay pinayuhan lamang. Dalawa, noong AM. RTJ 18-2525, kung saan siya ay pinagsabihan, at tatlo, sa AM. RTJ 23029, kung saan nasuspende siya sa opisina ng walang sweldo at benepisyo sa loob ng 2 taon. Sa huling 2 kaso, mahigpit na binalaan si Hukom Noel na ang pag-uulit ng pareho o katulad na mga aksyon sa hinaharap ay haharapin ng mas mahigpit.
Isinasaalang-alang ang nabanggit at paglalapat ng mga parusa para sa isang seryosong kaso, tulad ng gross neglect of duty, sa ilalim ng Seksyon 14D, at 17 ng Rule 140 ng Rules of Court, bilang karagdagang pag-amyenda, iniutos ng Korte ang pagsuspende kay Judge Noel ng 2 taon, na may mahigpit na babala na ang pag-uulit ng pareho o katulad na mga gawa ay haharapin ng mas mahigpit. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.